mayroon pang kabulastugan na ginawa ito si Marcos. Ginulo niya ang buong probinsya ng Maguindanao. Ha? Dahil dito sa mga mga alipores yan na nakialam doon, itong si Dark Choco. Sabi ni Duterte, ito anak ng mayaman dyan sa Mindanao na nagkukokain, allegedly. Na nagpakamatay daw yung kamag-anak dahil sa cocaine. Galing kay President Duterte yan sa kanyang speech. Baka hindi nila kilala si Dark Choco. Si Dark Choco, sino ba yan Dark Choco? Yan kanyang advisor na si Lagdameo. Yun pala yun. But anyway, nakialam daw yan, kaya nagulo tuloy ang sa Maguindanao. At ang advice kay McCoy, na hindi man nag-aaral sa batas, kasi drop out sa College of Law, ay nagbigay ng appointment as OIC dito kay by Aimee Sinsuat, na siya na ang umupong gobernador, acting governor sa Maguindanao del Norte. Tinanggal ni Marcos, nilagay niya si isang galing sa BIFF or MILF, at yun ang tinalaga niyang officer in charge for the office of the governor in Maguindanao del Norte. Umangal si Aimee. Sabi niya, we are elected. Elected officials kami. Tulad ni Bay Miriam Mangudadato na umupo din na gobernador, acting governor sa Maguindanao del Sur. Ako naman, elected din official ako. At umupo ako. Ngayon, sabi ng Korte Suprema, ito po, Supreme Court, Sinsuat's assumption of Maguindanao del Norte governor post valid. Ayan. The Supreme Court has ruled that by Fatima Aini Limbuna Sinsuat, the former vice governor of the defunct Maguindanao province, is the rightful holder of the gubernatorial seat at Maguindanao del Norte province in a decision promulgated on June 26, 2023, but released only on Tuesday, August 8. The court said Sinsuat, as duly elected vice governor of the province of Maguindanao, and Mastura, as the next ranking member of the Sangguniang Panlalawigan of the province of Maguindanao, validly assumed the office as governor and vice governor respectively of the province of Maguindanao del Norte for only acting capacities until elections. For the permanent officials, he said, positions shall have been held. Ganito po yan. Ngayon, nag-assume na si Aimee Sinsuat. Aini. Kasi, he's insisted on his assumption kasi mayroon na siyang order galing sa Korte Suprema. Sino pa bang final arbiter ng batas? Pero, ang Malacanang, ginagatungan ito si Makakuwa na wag umalis. In spite the fact na invalid yung kanyang appointment ni Marcos as OIC dito kay Makakuwa as governor. Tingnan mo mga kaibigan. Gumawa ng sarili problema. Yung kautusan ng Malacanang, dapat natabunan na yon ng Supreme Court. Yes. Pero bakit lumilito? Kasi ang Executive Secretary ng Malacanang, dating Chief Justice. Kaya nga. Siguro siya mismo alam niya na ito ay baliwala na yung kanilang pagtatalaga. Pero alam mo, dapat batukan ni Marcos itong Executive Secretary dahil sabi ni Marcos siguro, ang hina mo naman, galing ka dyan, hindi mo nilakad na manalo tayo sa kaso. Dapat binasura ng Korte Suprema yung pag-i-insist ni. Pero alam mo, ang batas alam mo, ang balita ko, yung isang babae na justice na tinalaga ni Duterte, ito yata yung pinakamahuling tinalaga. Napaka-tinik ng justice na yan, associate justice na yan. Galing ng UP College of Law yan at
na paggagaling yan at incorruptible. Hindi mo pwedeng bayaran yan. So, siguro, kung nilakad man ni Mr. Bersamin yan, hindi nagpapatinag itong justice na ponente dito sa kaso ni Sinsuat at talagang ininterpret niya. At ang chairman yata ng division na yan ay si Marvick Leonel na hindi rin nagpapatinag. So, nilagay lang nila sa tama yung batas na talaga si Sinsuat, yun po talaga ang may karapatan, mayroong nire-recognize ng batas under the Republic Act which created Maguindanao del Norte and Maguindanao del Sur at mayroong transitory period under Section 50 na nagsasabi na ito dapat talaga ang mangyayari. Eh si Marcos, binulungan ng kanyang dark choco at ni Galvez kasi malapit ito sa mga MILF, mga diyan sa barn na ilagay yung kanilang bata. Kasi ang alam ko diyan, ilang beses na tumatakbo yung mga bata-bata ng barn diyan, hindi mananalo dahil ang malakas talaga diyan ay ang mga mangudadato at itong Sinsuat ay nag-combine ngayon. Yeah? In fact, si Sinsuat hindi nagpapatinag yan, matapang yan. Pero sila Mangudadato, tumahimik na lang. Dapat kasi may kaso din si Mangudadato against Marcos. Kasi ginawa din siyang OIC acting governor, OIC governor. In fact, she is the governor of Maguindanao del Sur. Pero for a while, nilagay siya na OIC. Pero natakot si Marcos, biglang sinipa ni Marcos ang head ng TESDA, si Danny Cruz, at nilagay yung asawa ni Miriam to pacify. Yun, pinapakalma na, Teng, tama na yan, Teng, huwag na kayong mag-file pa sa... dito na, sipain ko na ito si Danny Cruz. Pero galit na galit naman si Secretary ng Department of Agriculture, dahil bata niya to si Danny Cruz. Ganon katindi ang kaguluhan ng ating gobyerno ngayon, mga kaibigan. Pero Secretary Jicado, yung issue ng legalidad, dapat Supreme Court naman ay. Pero yung issue naman ng posibleng kaguluhan. Kasi alam mo, pag uminit yan, at yung tao... Magkagagira na naman doon. Oo, yun ang problema. So, Marcos, instead of giving peace and order in this country, he is actually giving reasons for the people in Maguindanao na mag-aklasan sa isa't isa. Ganon katindi ang liderato nitong Macoy Jr. na to. As if he's doing fine, nagkikreate pa siya ng trouble sa ilalim. In the first place kasi, mga kababayan, wala siyang kwalifikasyon. Nag-i-insist na tumakbo. Tapos, gagawin niya ang Smartmatic as the proseso na manalo siya. At that was proven by Glenn Chong. Yun po, mga kababayan. So, in the meantime, titingnan natin ang development dito sa Maguindanao at we will continue to be on guard kasi kakawawain nila si Sinsuat. By the force and the power of the government, they will try to relegate Sinsuat to the gutter. Okay, pero sa atin, sa panig natin, dapat manaig ang yung justice. Yung katarungan, yung legal, o ano yung tama, and that is, huwag hong magkagulo. And that is the decision of the Korte Suprema. Okay, maraming salamat to at patuloy nyo kasama, Eli Solidar. Paglinawan na... Magandang hapon po, Iparas kay Paras.